Hello guys, magandang araw ng Sabado sa inyo. So, pag-aaralan natin ngayon, mga kapitos, is about official 3x3 basketball rules, short version. So, alam naman natin na in demand na ngayon 3x3 natin saan man lupalop dito sa ating bansa at saan lugar, ano. So, unang-una, siyempre, kapag kailangan natin magpaliga, kailangan natin siyempre ng playing court or end one basket, no? Isa lang po yan na pwedeng half court lang po yan. Minsan simultaneous po yan, sabay po, kabilaan. So may sukat po yung court na 15 meters ng lapad, then 11 meters in length, okay? Sa mga magpapalagay po ng court, no? So yung 3x3 shall be used in all categories, no? Pwede po tayo kahit anong categories, no? So, madali lang po yan kasi doon sa number 2 natin, yung teams, kailangan lang po ng 4 players and per team. Then, 3 players on the court and 1 substitute lang naman po yan. So, ang position po natin yan, tulad nga ng pinakita, ito po yung ano natin. For example, dito po yung team A, team B. So, dito po nakalagay yung table of position natin, may isang chair po siya. Kapag nagana po yung tatlong naglalaro, ano. So, yan po ang ating ano dyan. Dahil 3x3 lang naman po siya, madali lang po ilaro. So, ano po ba ang dapat natin gawin dyan? Kapag doon sa paglalaro na yung beginning po niyan, kailangan po, pwede po siya mag-warm up ng sabay. Yan po ang kagandahan dyan. Dahil isang court lang naman po tayo. So, nakalagay sa rules, both teams shall warm up simultaneously prior to the game. So, walang problema. Then, bago po pala tayo mag-start, kailangan po natin din ng flip coin, okay, to get the first possession. So, for example, Team A, Team B, Captain Ball, tatawagin po natin siya. Ngayon, mayroon po tayong kung walang flip coin na tails or head. Kung mapili po ng Team A na head, sila po yung may pwedeng mamili or first possession po ba o potential overtime. So, yun po yung pwedeng piliin po na nanalo sa toss coin, no? So, kung pinili po ng Team A yung first possession, so sa possible overtime po or 20 minutes at 20 po yung score, so mapupunta po yung possession doon sa Team B. So, pagdating naman po doon sa jump ball palagi o minsan nagkaroon ng hell ball, so wala po tayong alternate possession araw sa 3x3. Puproceed naman po tayo kung sino palagi po yung defensive team, sa kanya po yung mapupunta yung possession. Okay guys, so yun po yung ano natin dito. The game cannot begin if one of the team is not on the playing court with 3 players ready to play. So kailangan po tatlo tayo, no? So hindi po pwedeng magsimula tulad ng 5 on 5 natin na 4 laban sa 5. So kailangan ganoon din po, 5 sa laban sa 5 po. Ganito din po doon sa 3x3. Kailangan po ay tatlo po sila. Okay? According to sa Article 4.3, shall not be mandatory for grassroots events. Okay? By scoring naman po, madali lang po to. Kasi kailangan na po every shot from inside the arc, 1 point lang po tayo. So shall be awarded 1 point. Kapag tumira po siya dito sa inside the arc, 1 point lang. Pag dito naman po sa shot behind the arc, 2-point goal area shall be awarded 2 points. Okay? Ngayon naman po, every successful free throw shall be awarded 1 point. So pag free throw daw po, 1 point lang tayo. Okay? Paano naman po yung sinasabi dito sa playing time winner of a game? So kailangan doon sa regular time shall be a period of 10 minutes. 10 minuto lang daw po mga kapitos, makapag madali lang po yung 3x3, no? So the game clock shall be stopped during the dead ball situation and free throws. The game clock shall be restarted when during check ball, ibig sabihin kapag karoon ng check ball, so up to the offensive player after the check ball has been completed. Okay, after a successful last free throw, the next offensive team is possession of the ball. Ibig sabihin, kapag kung nakashoot na po ng last free throw, mapupunta po kung A po yung tumira, sabi na po yung mag-inbound. Ang inbound po natin palagi ay dito po sa gitna. Okay, hindi po dito sa end line. Dito po palagi. Every change of possession. Okay guys. So, ano pa? Yung after a successful free throw, the ball continues to be live. The ball touches or is touched by any player on the playing court. Ibig sabihin, kapag last free throw po yung nakakuha, natira at tumama sa ring, live na po tayo. So, meron po tayong dapat tandaan dyan. Kapag A1 po yung nasa free throw,
nakuha po ng rebound ng 8, pinalo up niya po, pwede po yun. Authorize po tayo. So, yun po ang maganda dyan. Tapos, pagka, ano naman po, nakakuha po ay kakampi. So, pwede po niyang i-follow up yung tira. Okay? So, yun po yung ano natin, palatandaan po natin dyan mga kapitas, no? Kapag kakampi po yung nakakuha, pwede niyo po i-follow up sa free throw. Okay? Kung sino po yung unang maka-score ng 21 points sa 3x3, panalo na po. Kahit na po may oras pa. So, yan po yung maganda dito, no? So, kung ito po yung mangyari, regular playing time, this sudden death, rules apply to the regular playing time only, not to potential overtime. Ibig sabihin, kapag nagkaroon naman po ng 2:20 all, tapos wala na pong oras, so magkakaroon po tayo ng sudden death. Kung sino po yung una po ng 2 points, the first team to score 2 points in overtime wins the game. Ibig sabihin, kapag naka-22 po yung A, tapos 20 yung B, sila po yung nakauna yung A, panalo na po sila. Ay paano kung naka-21-21? Ganun pa rin po kung sino ulit po maka-22 points. So, kung ganun po yung mangyari, nagkaroon ng potential overtime, tulad ng nabanggit natin kanina, mapupunta po yung possession doon sa B kasi sila po yung natalo doon sa flip coin. Kasi pinili po ng A na possession. So, sabi niya, nabi natin kanina, nung nag-usap kami natin, pinausap natin Captain Ball, sa kanya pa, kung magkaroon ng potential overtime, mapupunta na po yung possession sa B. Okay? Ganun po yan. So, ang interval po ng overtime shall be played, there shall be an interval of 1 minute before the overtime start. Meron po tayo, bibigyan po natin palagi ng 1 minuto muna pahinga kung magkaroon na ng overtime. Okay? Pagka nagkaroon po ng tie score, papahingayin po muna natin yung mga player. Ang kagandahan naman po dito, kapag nagkaroon po ng fouls or free throw, according sa subject to Article 16, yung ating committed 6 fouls, kahit po hindi up shooting o down siya, bibigyan po siya natin ng 1 free throw. Kung sino po yung team na foul, no? Yung player po yung titira. Kung sino involved. So, if the foul committed on a player on up shooting, the player shall be awarded number free throw as follow. Okay? If the shot released from the field goal area is successful, the goal shall count. Ibig sabihin, kung field goal niya tinira, basket siya, so kung pang-anim niya yun, meron pa tayong 1 shot free throw. 1 free throw. Okay? Kung ang foul naman ay nakuha niya po sa layup at nagkaroon ng foul, pampito po ng team fouls yun, A1 yung tumira, pampito na ng B. So, basket po yun, bibigyan pa po natin ng 2 free throw yung nakashoot. Yan po yung rules po natin. Kasi nakalagay dito, 2 free throws shall be awarded as of